Harap ng gusali ng punong tanggapan ng DPWH sa Maynila, may mga barikada. Yan ho'y bilang paghahanda sakaling may mga magrarally ngayong araw. Makibalita tayo kay Mads Villar Moratillo. Mads, kamusta sitwasyon dyan? Yes, Wedge, sa ngayon ay nananatili pa namang payapa yung sitwasyon sa harapan ng punong tanggapan ng Department of Public Works and Highways dito sa lungsod ng Maynila. Pero bilang preparasyon sa Black Friday protest, may mga inilagay na barikada sa harap ng kanilang headquarters. Ang mga security personnel ng DPWH meron ding suot na hard hat at pananggalang bilang proteksyon sa sarili. Ang logo ng DPWH meron ding takip. Nasa gitna ng kontrobersiya ngayon ng DPWH dahil sa nabunyag na korupsyon sa ilang flood control project ng gobyerno. Matapos namang ipag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang suspensyon sa pagsusuot ng uniforme ng mga empleyado at opisyal ng kagawaran, wala nang nagsuot ng uniforme sa mga empleyado nito. Sabi ni Dizon, nakararanas kasi ng harassment ang kanilang mga empleyado na sumasakay sa pampublikong transportasyon. Samantala sa pulong balitaan naman ngayon, inanunsyo ni Dizon na lalagdaan niya ngayong araw ang dismissal order laban kay Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Kinumpirma din ni Dizon na sa susunod na linggo, magsasampa ulit sila ng patong-patong na kaso sa Ombudsman laban sa mga sangkot sa palpak na flood control project sa Oriental Mindoro. Nitong nakaraang linggo, personal na nag-inspeksyon si Dizon sa Nauhan, Oriental Mindoro kung saan may mga nabuking na palpak na proyekto ng Sunwest Construction and Development Corporation, maging ng St. Timothy Construction Corporation at Elite Construction na kapwa konektado naman sa mga diskaya. Balik sa inyo dyan, Wedge. Salamat, Mads Villar.